May mga nilalang na hindi nakikita ng ating mata, pero nararamdaman ng ating kalamnan. Isang malamig na hangin sa gitna ng init. Isang bulong na wala namang tao sa paligid. Isang nilalang na dumaan sa gilid ng mata mo. Pero paglingon mo, wala. Sila ba'y bunga lang ng imahinasyon? O may katotohanan sa mga kwento ng ating mga ninuno? Sa episode na to, samahan mo kami sa isa na namang makapanindig balahibong kwento. Ano ang engkanto? Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang engkanto ay mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Hindi sila multo. Hindi rin sila hayop. Sila'y espiritu ng kalikasan. Naninirahan sa mga punong kahoy, ilog, bundok at kuweba. Magaganda. Mapuputi. Minsan may anyo ng tao. Minsan kakaiba. Ang salitang engkanto ay mula sa salitang Kastila na engkanto o enchantment. Ibig sabihin ay kabighanian o mahika. Pero bago pa dumating ang mga mananakop, naniniwala na ang ating mga ninuno sa mga diwata, lamang lupa, at bantay ng kalikasan. Mga lugar kung saan madalas sila makita. May mga lugar na tila natural na tahanan ng mga engkanto. Malalaking punong kahoy tulad ng balete, mangga at akasya. Mga ilog at batis na tila walang hanggan. Abandonadong bahay na matagal nang walang tao. Mga kuweba at bundok na hindi pa naaabot ng modernong mundo. Ayon sa mga matatanda, kaya raw may pamahiin tayong tabi-tabi po, ay para humingi ng paumanhin sa mga engkantong maaaring nandoon. Dahil kung sila'y maistorbo, may kapalit ito. Mga totoong engkanto encounters. Ang nawalang hiker sa Mount Cristobal, bundok ng mga di nakikita. Si Ramil ay isa sa mga veteranong mountaineer sa kanilang grupo. Sa bawat akyat nila, laging may paalala ang guide. Walang maiiwan. Huwag titigil mag-isa. Tabi-tabi po. Pero minsang umakyat sila sa Mount Cristobal, na tinatawag ring bundok ng mga espiritu. Isang kasamahan nila ang biglang nawala habang naghahanap ng panggatong. 2 araw siyang hinanap. Hindi siya sumagot sa tawag. Pero nung nahanap siya, para lang siyang natulog sa ilalim ng puno. Malinis ang damit. Walang galos. Parang hindi siya nagutom o nauhaw. Pero tahimik lang siya. Ang sabi lang niya, may kasama ako. Pero hindi kayo yon. Hanggang ngayon hindi siya makakwento ng buo. Basta't may mga gabing napapatitig siya sa malayo, tila may kausap o tinatakasan. Ang babae sa ilog ng Laguna. Sa isang baryo sa Laguna, may isang ilog na kilala sa malamig at malinaw na tubig. Si Jay, isang 24 na taong gulang na mangingisda, ay madalas maligo doon pagkatapos ng trabaho. Isang araw, nakakita siya ng isang babae sa gitna ng ilog. Mahaba ang buhok, maputi, parang kumikinang ang balat. Nakaputing bestida. Tumatawa at tila tinatawag siya. Para siyang nahipnotismo. Unti-unting lumalapit. Pero sa isang iglap, hinablot siya ng kaibigan niya. Napabalikwas si Jay at nang muling tumingin sa gitna ng ilog. Wala na ang babae. Sabi ng mga matatanda. Kapag tinawag ka ng engkanto at sumunod ka, maaring hindi ka na bumalik. Ang batang nawawala tuwing hapon. Sa Antique, may batang lalaki na laging nawawala tuwing 3:00 ng hapon. Araw-araw, bigla na lang wala sa bakuran. Pagbalik niya, parang wala lang. Tahimik, tulala. Paulit-ulit ang tanong ng mga magulang pero hindi siya sumasagot. Isang araw nakita siya ng kapitbahay na nakaupo sa damuhan, nakatahwa at may kausap. Pero mag-isa lang siya. Dinala siya sa albularyo at ang sabi, may kalaro siyang engkanto. Binibigyan siya ng laruan na hindi natin nakikita. Nang isinagawa ang ritual, nagsuka ang bata ng kulay itim. Mula noon, hindi na siya nawala ulit. Pero ang mga laruan niya, hindi na rin niya ginagalaw. Construction site na may malas. Sa Cebu, may isang gusaling under construction na tila minamalas. Bawat linggo, may naaksidente. Nahuhulog, natatapilok. May bigla na lang nasusugatan kahit walang dahilan.
hanggang sa pinatigil ang konstruksyon. Tinawag si Mang Victor, isang kilalang albularyo. Agad siyang nagtungo sa site. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Pagdating sa isang gilid ng lote, napaluhod siya. Nasira ninyo ang tahanan ng matandang engkanto. Wala man lang kayong paalam. Nag-aalay sila ng itik, puting kandila, at bulaklak. Nagsagawa ng dasal sa ilalim ng buwan. Mula noon, parang milagro, wala nang naaksidente. Pero sa CCTV footage kinabukasan, nakita nila ang isang aninong dumaan sa harap ng kamera. Walang mukha, at walang sino man sa site noong oras na yon. Ang albularyo at ang kaluluwang nawawala. Si Mang Celso, isang albularyo sa Nueva Ecija, ay nilapitan ng pamilya ni Jerome. Isang lalaking bigla na lang hindi nagsasalita, hindi tumutugon, at tila ba nawawala ang sarili. Ayon sa pamilya, nagcamping lang si Jerome sa bundok. Masaya raw nung bumalik. Pero pagkagising kinabukasan, iba na siya. Parang bata, parang tulala. Ayaw magsalita, ayaw kumain. Sabi ni Mang Celso, kinuha na ng engkanto ang kaluluwa niya. Hindi na siya buo. 3 gabi siyang ginamot. Sa huling gabi, nagdasal sila sa punong balete malapit sa bahay nila. Naghandog ng pagkain at alak. Bigla na lang napaubo si Jerome. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa ina niya at sinabi, "Ma, andito na ako." Paano maiiwasan ang engkanto? Kung ayaw mong makaengkwentro ng engkanto, tandaan ang mga ito. Tabi-tabi po. Tuwing lalakad sa damuhan, gubat o madilim na lugar. Walang bastusan. Huwag mag-ingay. Huwag magmura lalo na sa kalikasan. Huwag basta umihi kahit saan. Lalo na sa likod ng puno o tabi ng bato. Magsuot ng pulang damit o magdala ng bawang. Ayon sa ilan, ito'y panangga. Pag may nararamdaman na hindi mo maipaliwanag, huwag pansinin. Baka sinusubukan ka lang. Marami ang nagsasabing katang-isip lang ang mga engkanto. Pero paano kung masyado lang tayong abala para mapansin ang mundo sa paligid natin? Isang mundong mas matanda, mas tahimik, pero kasing totoo ng hangin at lupa. Hindi natin kailangan maniwala agad. Pero sa susunod na maramdaman mong may nakatingin sa iyo sa ilalim ng punong kahoy, baka panahon na para bumigkas ng tabi-tabi po. May karanasan ka rin ba tungkol sa engkanto? Ikwento mo sa comment section at baka kwento mo na ang susunod naming tampok. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. I-click ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga kwentong kakilakilabot at makatindig balahibo. Ito ang channel kung saan ang mga kwento ay totoo at ang kilabot ay hindi katang-isip lang. Hanggang sa muli, at sana huwag kang tawagin ang mga nilalang na ito.